Alam na po natin sigurong lahat dito ang tungkol dito sa Pi 2 Day na celebration ngayon ng Pi Network community. Ayan, tuwing June 28 ay inaabangan po ng maraming Pi users ang selebrasyon na ito dahil kadalasan ay dito po ina-announce ang mga bagong updates, feature launches o milestone ng platform. Ngunit ngayong taong 2025, ibang klasing balita po ang umalingaw-ngaw. Hindi ito dahil tungkol sa development ng Pi Network, kundi po sa sunod-sunod na mapanlinlang or mapanloko na Facebook ads na ginamit para magnakaw ng crypto wallets gamit ang malware at saka phishing tactics. Kaya ang tanong po ngayon ay paano po nangyari ito? At paano po tayo makakaiwas bilang mga Pinoy crypto investors dito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi 2 Day scam at paano po ito gumagana. Mula pa noong June 24 ay natuklasan po ng isang researcher mula po sa Bitdefender Labs na si Lonat Baltario na may higit sa 140 versions ng mapanlinlang na Facebook ads ang ginamit para magpakalat ng phishing pages at malware apps. Ginagamit po ng mga scammers ang logo at saka branding ni Pi Network para magmukhang lehitimo ang kanilang mga website. Meron pong dalawang pangunahing taktika ang ginagamit ng mga scammer. Una ay ang phishing websites na kunwari ay Pi wallet portals. Kapag binuksan mo ito, hihingiin sa iyo ang iyong 24-word na recovery phrase. Kunwari para makuha ang 628 na Pi tokens o para sumali sa isang airdrop. Kaya yan po yung screenshot dito. 628 na Pi token or airdrops. Pero sa oras na ibigay mo ang passphrase mo, yan, wala ka ng habol. Para mo na ring binuksan ang pintuan ng bahay mo sa magnanakaw. Kaya po nilang kunin ang laman ng wallet mo agad-agad. Pangalawa naman ay ang mga inaalok na mining apps na kunwari ay nagbibigay ng 31.4 na Pi bilang bonus. Kaya yan po yung sample ng ads nila. Pero ang totoo ay malware ang laman ng mga apps na ito. Kapag na-install mo sa computer mo, sisimulan po nitong i-record ang mga password mo, mga crypto keys mo, at pati ang mga ginagawa mo sa keyboard. Sa madaling salita ay ginagawang bukas na aklat ang iyong computer para sa mga hacker. Ngayon ay bakit po delikado ito lalo na sa mga bagong mga crypto users? Si Pi Network ay kilala sa kanyang simpleng mobile mining system. Ito po ang dahilan kung bakit napakaraming baguang Pinoy ang naingganyo. Kasi madali lamang pong gamitin, hindi kailangan ng malalaking puhunan at pwedeng gawin sa cellphone. Ang problema, maraming users ang hindi po nila alam ang kahalagahan ng kanilang recovery phrase. Ang recovery phrase ay para po itong master key. Kapag nakuha po ito ng ibang tao, kontrolado na nila ang buong wallet mo. Pero dahil akala ng iba na lehitimo ang ad, dahil verified ang Facebook page o dahil may countdown timer, hindi na sila nagdadalawang isip. Kaya isipin mo, kunwari may ad na nagsabing last 12 hours to claim 628 Pi. Siyempre, kikiligin ka at magmamadaling i-click. Dito na nagsisimula ang scam. Ngayon ay paano nga ba kumikilos ang mga scammer? Ang operasyon na ito ay hindi po basta-bastang gawa-gawa lamang ng iisang scammer. Ayon po sa Bitdefender, isa itong coordinated na group ng mga cyber criminals. Gamit po ang parehong malware infrastructure, parehong paraan ng panlilinlang at parehong sistema ng pag-iwas sa detection, malinaw na isang organized group ang nasa likod ng lahat ng ito. At hindi lamang po si Pi Network ang kanilang target. Ginagamit rin nila ang pangalan ni Binance, TradingView at iba pang mga kilalang crypto platforms. Gumagawa po sila ng mga fake alerts na kunwari galing sa mga ito, tapos biglang may attachment or link na may malware. At ang common denominator ay ang Facebook ads. O kahit verified na Facebook pages ay posibleng ginagamit ng mga scammer.
Kaya wag po tayo masyadong nagtitiwala agad. Ngayon ay paano nga ba tayo makakaiwas sa ganitong mga scam? Kaya yan, meron po tayong 5 mga paalala or tips dito para makaiwas sa kapahamakan. Una ay huwag kailanman ilalagay ang iyong 24-word recovery phrase sa kahit anong website, lalo na kung nakuha mo lang ang link mula sa ads. Pangalawa ay iwasan po ang mga ad na nangangako ng malaking bonus, tulad po ng 628 Pi or free mining rewards, lalo na kung galing sa hindi kilalang source. Pangatlo ay i-download lamang ang apps mula sa official app store o mismong website ni Pi Network. Pangapat ay gumamit po ng security software tulad po ng Bitdefender at panatilihing updated ang iyong device. At ang panglima ay huwag po mag-click ng kahit anong security warning message na nagsasabing na hack ang iyong Facebook or Binance account. Kadalasan ito po ay panlilin lang din. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Sa totoo lang ay malaki po ang epekto nito. Napakarami sa atin ang umaasa sa crypto bilang karagdagang income or investment sa gitna ng inflation at kahirapan. Kapag naloko ka ng mga scam tulad nito, mawawala hindi lang ang pera mo, kundi pati ang tiwala mo sa buong crypto ecosystem. Dahil maraming Pinoy ang baguhan pa lamang sa crypto, sila ang pinakamadaling target ng mga scammers. Mas madali po silang mauto gamit ang countdown tactics, fake rewards at saka verified looking Facebook ads. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang Pi 2-day scam ay isang malupit na paalala na hindi po sapat na marunong lamang tayong magmina ng crypto. Kailangan po nating matuto at tayo ay maging mapanuri. Hindi lahat ng verified ay totoo. Hindi lahat ng mukhang legit ay ligtas. Sa panahon ngayon, ang pinakamalaking asset ay hindi lang ang Pi coins mo, kundi ang kaalaman mo kung paano po ito protektahan. Si Pi Network ay may magandang layunin, pero habang dumarami po ang users, dumarami rin ang gustong manamantala. Kaya kung gusto mong yumaman sa crypto, simulan mo po muna sa pagiging matalino at mapagmatsyag. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.